Good morning everyone, this is Romel G. Poblador and welcome to RGP Vlogs. So for today's topic ay pagpapatuloy po natin yung video na naiwan po natin, yung part 1 po ng LTO Law Enforcement. Okay? Isa po sa mga major core ng LTO po ay ang ipatupad po ang traffic law. Okay, bago po tayo magsimula sa ating mga topic ay i-roll muna natin ang ating intro. Intro please. Law. Then, so pag-usapan natin. So, to continue yung ating pong topic ay pag-uusapan po natin is about ticketing system. Okay? So, alam naman po natin na ang ini-issue ng LTO po ay yung Temporary Operators Permit. Okay? So, ano nga ba po itong Temporary Operators Permit? Okay? Ito po ay ini-issue ng LTO sa mga lumabag po sa batas trapiko. At maaring LTO or deputies po ng LTO ang mag-issue po sa inyo ng Temporary Operators Permit. So, isa rin po to na patunay na ang pag kayo po ay nagkaroon na issuehan po ng Temporary Operators Permit, ay patunay po na ang inyong driver license ay nakumpiska ng LTO. At isa rin po itong summon. No? Summon at notice na within 72 hours, kailangan nyo pong sagutin yung akusasyon na ibinigay po ng traffic enforcer. Okay? At ang pinakamahalaga po dito, okay, na wala sa ibang ticket na ini-issue po ng ibang mga local government, ang Temporary Operators Permit po ay merong kapangyarihan upang kayo ay makapagmaneho. Ibig sabihin po, nabibigyan po kayo ng authority to temporary driver's license within 72 hours. So yun po ang isa sa mahalaga, no? Pagkat kung titignan po natin, may mga local government na nag-i-issue po ng ticket. Then, kinukumpis kayong driver license. Kapag kinumpis ka po ang inyong driver license at nag-issue po ng traffic citation ticket, nangangahulugan po na wala po kayong driver license. But, ang Temporary Operators Permit po na issued by the LTO ay merong kapangyarihan po, no? At merong authority na pwedeng ibigay sa inyo upang kayo ay makapag-drive, no? Pansamantala within 72 hours. So, yun po ang isa sa mga mahalagang bagay po. Then, ang Temporary Operators Permit din po, kung feeling nyo ay mali ang huli sa inyo ng enforcer, maaari po kayong magreklamo po sa tanggapan po ng Traffic Adjudication Service. Doon po didinggin yung mga pag-contest. Okay? Ito po yung tinatawag na contest. Ibig sabihin po, hindi nyo tinatanggap yung inyong huli at kayo po ay susulat sa LTO, sa Traffic Adjudication Service para i-contest po yung inyong mga huli. At kung mapatunayan po na wala po kayong kasalanan sa panghuhuli sa inyo, hindi po kayo magbabayad ng inyong traffic violation. Ngunit kung kayo po ay mapatunayan na nagkasala po sa traffic violation, babayaran niyo po yung kaukulang traffic violation. At within 15 days mula nung kayo po ay mahuli, pwede niyo pong isettle ang inyong traffic violation sa tanggapan po ng LTO.
paano po kung hindi nyo ma-settle within 15 days? Ano ang magiging consequence? Kayo po ay magkakaroon po ng suspension. Ibig sabihin po, kahit bayaran ninyo yung inyong traffic violation, hindi po agad ibibigay sa inyo yung driver license dahil kayo po ay suspended for 30 days. Okay? So, yan po ang temporary operators permit. Okay. So, pag-usapan naman natin about the traffic violation receipt. Okay? So, ito pong traffic violation receipt ay issued by the MMDA Deputized Enforcer for traffic violation committed within Metro Manila. Okay? Ibig sabihin po, ang MMDA po ay meron po silang authority na manghuli within Metro Manila. Pero kapag po ang MMDA nanghuli, hindi naman po nila kino-confiscate ang driver license. So, ini-issuehan lang din po kayo ng ticket and nananatili pong nasa inyo yung inyong mga driver license. Ano naman ang tinatawag na Uniform Ordinance Violation Receipt? So, ito pong Uniform Ordinance Violation Receipt ay ibinibigay po ng mga local government under the single ticketing system ng Metro Manila rin. Itong Uniform Ordinance Violation Receipt ay pinagkasundaan po ng lahat ng mayor sa buong Metro Manila na dapat ay i-accept ang mga ticket ng iba't ibang syudad, na nakapaloob po doon sa Metro Manila. Okay, for example, nahuli po kayo ng Las Piñas at muli kayong nahuli sa Makati. So, dapat po i-accept po yun, yung ticket na ipinakita po ninyo. But, hindi rin po dapat na kumpiskahin ng mga local government within Metro Manila ang inyong mga driver license. Okay? So, dapat ticket lang po. At ano naman po yung mga traffic citation ticket? Ano naman itong traffic citation ticket? Ay ini-issue po ng mga local government na tulad po sa bayan ng Los Baños, bayan ng Bay Laguna, okay? Within the province po, itong traffic citation ticket. So, ito po ang kanilang ini-issue kapag kayo ay nagkaroon po ng violation sa municipal ordinance or city ordinance. Okay? At ganun din po, hindi rin po dapat kumpiskahin ang inyong driver license kapag kayo po ay nagkasala sa mga local ordinance ng isang bayan or isang syudad. Okay? Okay, so sa bagong inilabas ngayon ng Republic Act number 10930, Responsibilities of Implementing Agency. Okay? So ano po bang ibig sabihin nito? Sa Section 22 po, ang LTO po ay magsisilbing repository or imbakan po ng lahat ng mga traffic violation sa buong Pilipinas po. Kasama na po dyan ang traffic violation sa LTO at traffic violation sa mga local government. So paano po ba ano po ba ang mangyayari kung sakaling mai-report ng mga local government ang inyong mga driver's license? Okay? So ang LTO po ay magkakaroon po ng website kung saan pwede pong i-upload ng mga local government or mga local traffic enforcer ang kanilang mga huli para ipadala po sa LTO. But from now, since hindi pa po siya applicable, ay pwede pong magkaroon ng regular na pag-report sa mga huli po sa mga local government. Ibig sabihin po, maaari po kayong i-report ng mga local government kung sakaling hindi po kayo tutubos or within 10 days po, within 10 working days, kailangan po ay ma-submit ang mga traffic violation na galing po sa mga local government. So ano naman po ang mangyayari kapag kayo po ay nai-report ng mga local traffic enforcer? Kayo po ay mailalagay sa alarm
Okay? Ibig sabihin po, mailalagay po kayo sa alarm at hindi po kayo maaaring makapag-renew ng inyong driver license. At kung mailagay din po yung plate number na kung saan nung mahuli po kayo, hindi nyo rin po maire-renew ang plate number ng inyong mga sasakyan. At kapag na-alarm naman po kayo sa Land Transportation Office, ito po ay magsasanhi or magiging sanhi para kayo ay magkaroon ng tinatawag na demerit points, no? So, ika-counted po ng LTO yung mga huli sa mga local government at para kayo po ay mabigyan po ng sanction dun po sa tinatawag na demerit points. Okay? So, sa mga susunod po na video ay i-explain naman po natin ano po ba yung demerit points. Okay, kapag within 24 hours po ma-receive ng Land Transportation Office ang report na galing sa local government, within 24 hours po ay magkakaroon na po kayo ng demerits. At ito po ay mailalagay na po sa alarm. Okay? At kung hindi naman mai-report ng local government unit ang mga traffic citation ticket na inisyu nila at hindi ma-report sa LTO, hindi po kayo magkakaroon ng alarm or hindi rin po kayo mabibigyan ng demerit points. At sa Section 662 ng Republic Act 4136, Final Provision, ayon po dito sa Republic Act 4136 ay hindi pinapayagan ang sinumang probinsya or munisipalidad or even isang barangay na gumawa or magpasa ng ordinansa na taliwas sa ipinatutupad po ng Land Transportation Office. Ang the best na example po dito ay ayon po sa ating batas, kapag tayo ay nagmumotor, kailangan po tayo ay naka-helmet. Okay? Hindi po pwedeng magpasa ang sinumang mga bayan or probinsya or even barangay na maggawa ng ordinansa taliwas po doon sa sinasabi po na pagsusuot po ng helmet, no? So hindi po pwede na gumawa sila ng ordinansa na nakasaad doon na dapat kapag papasok kayo sa isang barangay or sa isang bayan o sa isang probinsya ay tatanggalin ng helmet. Dahil according po sa batas na ito, no provincial board, city or municipality board or council shall enact or enforce any ordinance or resolution in conflict with the provision of this act, or prohibiting any deputy or agent of the Commission to enforce this act within their respective territorial jurisdiction and provisions of any charter to the contrary notwithstanding. Isa rin po na hindi rin pwedeng pigilan ng sinumang lokal na pamahalaan ang kawani ng LTO upang magsagawa ng panghuhuli sa mga bayan, ano, or sa mga barangay. Okay? So, karapatan ng LTO po na tiyakin na ang lahat ng gumagamit ng kalsada ay nakarehistro at ang lahat ng mga driver ay nakalisensya. So, yan po ay isa sa mga trabaho po ng LTO. And also po, no, based on the Memorandum Circular number BPT 2010-1417, streamlining the procedure in the adjudication of apprehension cases and disposition of all resolved cases, including the manner of apprehension in traffic violation requiring impoundment of motor vehicle. So, alam niyo po, base rin po dito sa Section 2, no, ng memorandum na to, adjudication shall be limited to charge as appearing in the temporary operator's permit. Ibig sabihin po, kung ano lang ang makita po ng traffic adjudication, ay yun lang po ang violation na penalize. Then,
kung sakaling kayo po ay mahuli, for example po, nahuli kayo ng Los Baños at kayo po ay lumabag sa batas trapiko at muli po kayong huling mahuli, no, sa paglabag po uli sa Kalamba. Ito po ay maituturing na magkahiwalay operator's permit. No? So, separate po ang pagbibigay po ng inyong traffic violation. Okay? So, nakasaad po dito na any additional violation discovered thereafter shall be treated as separate and should be covered by the separate TOP for another adjudication to commence. Otherwise po, may mga nagtanong din po sa akin na bakit daw po nung mahuli sila nakalagay ay walang helmet. Okay? Nakalagay po ay riding a motorcycle without a helmet, or yung Republic Act 10054 natin. Then, pag tubos po nila, ay nagulat sila na natuklasan po na hindi nakarehistro ang kanilang sasakyan. Okay? So, nadagdag po yung tinatawag na violation po ng unregistered. Okay? So, for example, meron po kayong violation na helmet. So, 1,500 and na-submit po sa LTO and then natuklasan at the time of apprehension po, natuklasan dun sa record po ninyo na hindi rehistrado yung inyong motorsiklo, yun po ay iaakit po or idadagdag po yun sa inyong mga violation. Or, halimbawa, ang inyong lisensya ay expired, madadagdag po yun sa inyong traffic violation. So, kaya mas mainam po na magsabi po tayo ng totoo kaysa magsinungaling po tayo during the time na tayo po ay hinuhuli. Kasi mas matutulungan po tayo ng mga traffic constable or mga traffic enforcer kung magiging tapat po tayo sa kanila. So sa mga mahuhuli po, no, base sa memorandum dated 05 June 2020, ito po ay na-clarify po ng LTO na ang unregistered po ay automatic na meron pong kaakibat na reckless. Okay? So bakit po reckless ang meron pong reckless unregistered? Unang-una po, bilang isang driver, bago po tayo sumakay ng sasakyan, dapat po marunong tayo mag-check. Hindi lang yung sasakyan ang i-check, dapat i-check din ang tinatawag nating mga documents. I-check mo yung kung meron ka bang dalang lisensya, i-check mo kung meron bang rehistro yung imamaneho mong sasakyan. So wag po tayo magdepende, no, na nakarehistro po lagi yung sasakyan natin. I-check po natin kung valid pa ba ang ating mga registration. Okay? So, kaya po siya lumalabas na kapag kayo ay nagmaneho ng unregistered, ay lumalabas dun po yung reckless dahil naging pabaya po tayo, no? Naging negligence po tayo doon sa part na hindi po natin tinignan yung mga dapat bago tayo ay umalis ng garahe ay dapat ay na-check natin. So, yun po. Dun po siya magpo-fall dun sa negligence. Kaya po siya meron siyang reckless. Section 3, in cases where the violations are other than the unregistered but upon adjudication, the motor vehicle was verified to be unregistered. Okay? So, the hearing officer or the adjudicator shall include the resolution that the said motor is unregistered. So, kapag kayo naman po ay natuklasan na hindi po talaga nakarehistro, base po doon sa violation yung una, ay idadagdag po yung 10,000 na violation doon sa TOP po. Okay. Ano-ano naman ang relationship with the other agency? Okay? So, nangunguna po pagdating sa transportation, ang tinatawag nating Department of Transportation. Ano ang trabaho nila? Una po, magplano. Okay? Gumawa ng programa para sa transportasyon, makipag-coordinate sa mga local government, to implement yung mga regulasyon at mga administrative regulation po, no, sa iba't ibang ahensya na kanyang nasasakupan. Okay? So, yan po ang kanyang trabaho.
ng Department of Transportation. So remember, meron po tayong apat na sangay ng transportasyon. Una po ay yung ating air transport, sea transport, at yung ating pong land transport. Isama nyo na rin po dyan ang Philippine National Railways po. At kasama na po yan sa Department of Transportation. At ano naman po ang trabaho ng LTFRB? So ang LTFRB po is under din po ng Department of Transportation, pero sila po ay nangangasiwa patungkol po sa pagbibigay ng prangkisa po ng mga public utility vehicle. So ang LTFRB po is the Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ano naman po ang trabaho ng Department of Public Works and Highway? So, yung pong mga kinokolekta ng LTO po na motor vehicle usage charge or yung renta po natin sa paggamit ng kalsada ay napupunta po yan sa funds ng pagpapagawa po ng mga kalsada. Kaya po ang LTO po is collecting agent lang po talaga, no? Collecting lang po sila ng mga motor vehicle usage charge, pero hindi po sa kanila napupunta yung pondo. Napupunta po yan sa pagpapagawa ng kalsada po ng mga public roads and highway po natin. Okay? So, ano naman po ang trabaho ng mga Philippine National Police Highway Patrol kung sila po ay deputized ng Land Transportation Office? Mai implement po nila yung mga registration violation and license violation. Kasama na po dyan yung implementation of Republic Act 4136. Ano naman po ang papel at ano naman po ang trabaho ng DENR, particular po sa mga kalsada. Okay? So, partner po siya ng LTO to enforce Republic Act 8749 o yung tinatawag po natin na Philippine Clean Air Act. Okay? So, sila po ang nangangasiwa po sa panghuhuli po. Kapag sila po ay deputized ng LTO, sila po ay manghuhuli ng mga smoke belching natin sa kalsada. And ano naman po ang trabaho naman ng mga taga-local government, local traffic enforcer. So, sa pagkakataon po yan, ay una, ay i-regulate po nila yung paggamit ng street, avenues, alley, sidewalk, bridges, park, and other public places, and approve the construction, improve, repair, and maintenance of the same. So, sila rin po ang magbibigay po ng mga bus stop, jeepney terminals, and mga katulad po ng mga ganito, no? Responsible for the traffic direction and control within Metro Manila and other localities. So, yan po ang kanilang trabaho. At ayon po sa Republic Act 7160, Section 447, approved ordinance imposing a fine not exceeding to 2,500 pesos. Ibig sabihin po, maximum po na pwede nilang ipatupad na multa ay 2,500 po, maximum sa mga bayan po, no? At sa mga syudad naman ay 5,000 pesos sa mga cities. Okay? Ignorance of the law, sabi nga ng ating kasabihan, ignorance of the law excuses no one. Hindi po sapat ang hindi po ninyo alam ang batas para kayo ay hindi na po mahuli. Okay? So, dyan po natatapos ang ating part 2 ng ating LTO, law enforcement, o yung kanilang mandate na law enforcement. So sana po ay meron po tayong napulutan ng aral at ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta po sa ating mga video at siguro po sa mga susunod po ay makakapagbigay po tayo ng mga shoutout po, no? Para mabati po natin yung iba nating mga kasamahan. At lagi ko pong pinapaalala po, no, na tayo po ay lagi mag-iingat, no, sa pagdadrive. At inaanyayahan ko rin po kayo na kung gusto po ninyong matuto sa driving o yung mga wala pa pong lisensya, gusto pong matutong magmaneho at gusto pong maging defensive driver, ay inaanyayahan ko po na magtungo po kayo dito po sa Alpha
Driving Academy. Located po kami sa Pila, Laguna. Along the highway lang po kami. Sana po ay magkita-kita po tayo at yung pong mga kakilala po natin, mga kasamahan sa MCAPS at kasamahan nating ibang motorista dyan. Kung meron po kayong mga kamag-anak at mga kaibigan, ay inaanyayahan ko po na dito nyo po dalhin at sigurado pong bubusugin po natin sa kaalaman. So hanggang dito na lang po tayo at maraming salamat po sa inyong suporta at naway maging healthy po tayong lahat at more blessing po sa ating lahat. So hanggang dito na lang at mabuhay po kayong lahat at bye-bye.